Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 181. Tumingin si Fane kay Ben at malamig na sinabi, ito ay isang bagay ng mga prinsipyo. Paano? Maglakas loob ka, Fane Woods, tiyak na matapang ka. How dare you beat up my anak, papatayin kita. Sa galit, sumugod si Fiona. Tutal, siya ay ang kanyang biyenan. Hindi nang ahas na lumaban si Fane. Nakaiwas lang siya. Anong problema? Fiona, anong problema? Sa sandaling iyon, si Joanne, ay sa labas upang bumili ng grocery kasama ang kanyang mga kasambahay, Kylie at Jenny, bumalik. Nang makitang hinahabol ni Fiona si Fane, agad siyang humakbang para magpayo. Hindi siya nagawang tamaan ni Fiona ngunit sa halip ay napagod siya. Humihingal siya. Matigas habang nakahawak sa bewang niya. Pagkatapos, sinabi niya, sisihin mo ang iyong mahal na anak. Tamaan mo anak ko. Ma, iingat ka sa mga sinasabi mo. Si Ben ang nagsimula ito. Hindi man lang siya sinaktan ni Fane, hinailan niya lang siya ng bahagya dahil siya nawalan ng balanse. Balik na pagtatalo ni Selena. Pagkatapos, kinausap niya ulit si Fane. Fane, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Yung babae ba talaga? Si Lana, ang diyosa ng digmaan. Kaibigan mo ba talaga siya? Siya talaga si Lana. The Goddess of War. Mapait na ngumiti si Fane. Medyo nakaramdam siya ng kawalan. Siya nga. Nagsasabi ng totoo ngunit walang naniwala sa kanya. Haha, nagsisinungaling ka pa ba? Gusto mo pa akong magsinungaling? Simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa kahit ano. Sabi mo, si Selena ay nasa lalim ng kawalan ng pag-asa. Sinabi niya kay Fane, dapat umalis ka na, ayaw kitang makita. Gusto kong mapag-isapan samantala. Selena, anong nangyayari? Anong meron sa diyosa ng digmaan na ito? Si Joanne noon. Nalilito. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Mama, magpapaliwanag po ako. You later. Napatingin si Fane kay Joanne. Tapos, tinignan niya si Selena ng seryoso. Titig, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Siya ang diyosa ng digmaan. Hindi ko kaya. Kahit ano kung pipiliin mong hindi maniwala sa akin, pero sigurado akong maniniwala ka sa akin. Isang araw, naglakad si Fane papunta kay Fiona pagkatapos niyang magsalita, Ma, hindi ko alam kung tatanggapin mo ako, pero ang napag-usapan natin tungkol sa ilan. Ang mga araw na nakalipas ay binibilang pa rin, tama ba? Pupunta ako doon, at ihahanda ko ang regalo para sa matandang master. Hindi ko nababalikan ang pangako ko kay Ivan at babayaran ko siya. Ibalik ang kanyang 10 milyong box, hindi man lang nag-iiwan ng kahit isang sentimo. Gayon din, gagawin ko. Make sure na dadalan kita ng 20 million na burial gift. Haha, ikaw pa. Nagyayabang. Sige, hihintayin kita, pero kailangan mong ilabas ang nanay mo. Nandito ngayon dahil napasok ka sa gulo. Natatawang sabi ni Fiona at sinabi niyang Master Wilson na bukod sa pagkutsa sa mga mayayamang babae. Sinampal mo si Neil, yang Master Hugo. Sinaktan mo siya sa napakaraming tao. Nanunood, ibig sabihin nililibak mo ang pamilya Hugo. Ang mga tao mula sa hindi ka bibitawan ng pamilya Hugo. Tama. Umalis ka na dito, hindi namin gagawin. Bahala ka kung ikaw ay patay o buhay. Huwag mong idamay ang ating pamilya sa gulo, tayo. Hindi kayang masaktan ang pamilya Hugo. Damn it, how dare you hit me? Grabe ka. Tinitigan ni Ben si Fane ng masama ngunit hindi siya nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Alam niyang hindi siya bagay kay Fane. Mommy, humawak si Kylie. Kamay ni Selena. Tumingin siya kay Fane na may pag-aatubili na mga mata. Kahit na siya ay 4 na taong gulang pa lang, napakabait niyang babae. Sinaktan mo si Neil. Ikaw. Nag-away na naman. Napatingin si Selena kay Fane at umiling. Si Fane naman. Ilang araw pa lang siya nagdulot ng gulo. Nagsisimula na siya. Mapagod. Umalis ka na, ayoko munang makita ka. Mag-uusap ulit tayo kapag ikaw magpas siya na huwag nang magsinungaling. Kung hindi mo matutupad ang sinabi mo just. Ngayon sa ika-7 kaarawan ni Lolo, hindi na ako maniniwala sa iyo muli. Kinawian ni Selena ang kanyang kamay, I will get a divorce by then. Kabanata 182. Hindi naniwala si Selena kay Fane. Wala siyang choice kundi bumantong hininga na lang, gayon pa man. Naniwala siyang malalaman ni Selena sooner or later na hindi siya nagsisinungaling. Bilisan mo at umalis ka, malalagay mo kami sa gulo kung ang mga taga-Hugo
Family come looking for you. Napabuntong hininga si Andrew. Naawa siya dahil wala si Fane. Parang may magyayabang. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi sapat na kapanipaniwala. Sige. Bumantong hininga ulit si Fane at muling tumingin kay Andrew. Pare, dapat ay gumanda na ang iyong mga binti. Huwag kang mag-alala. Tanggapin man nila ako o hindi, pupunta ako dito tuwing umaga para gamutin ka. Dapat fully recovered na ang mga paa mo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Fane, huwag. Asahan mong pahalagahan ka namin dahil lang sa pagtrato mo sa paa ni tatay. Ikaw. Bahagi din ng dahilan kung bakit sumakit ang binti ng aking ama. Ang pagtrato sa kanya ay sa iyo. Obligasyon. Dapat bumawi ka sa ginawa mo, maliwanag ba? Andrew. Natuwa siya nang marinig ang sinabi ni Fane, talaga. Sana gumaling. Bumabuti na talaga ang mga paa ko. I can feel it. Fane. Don't think we will. Salamat sa pagpapagamot sa mga binti ni ama. Pananagutan mo rin kung ano nangyari sa mga binti ni ama. Dapat mo siyang tretuhin para makabawi, okay? Galit na sabi ni Ben. Huwag kang mag-alala, alam ko iyon. Ngumiti si Fane at tumingin kay Kylie. Pagkatapos, sinabi niya, huwag kang mag-alala, Kylie. Kailangan ni mommy ng ilang oras. Huminahon ka. Galit pa rin siya ngayon kaya lalabas muna si daddy. Pagiging. Babalik ako kapag hindi nagalit si mommy. Sige, daddy. Tumingin si Kylie kay Fane gamit ang malalaki nitong mga mata na mahamog habang nagsasalita ito sa kanyang malambing boses. Napakabait na babae ni Kylie. Ngumiti si Joanne at sinabing, Selena, huwag kang kumilos. Sa labas ng salpok, hindi magyayabang si Fane, hindi rin siya magsisinungaling sa iyo. Meron dapat magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Labis na nag-aalala si Joanne na makikipagdiborsyo si Selena kay Fane. Bagamat si Fiona at ang iba pa. Very mean, mabait na babae si Selena. Malinaw niyang alam iyon pagkatapos mabuhay kasama si Selena sa nakalipas na 5 taon. Dapat kaya niyang gawin ang sinabi niya. Kung hindi, paano tayo maniniwala sa kanya kung nagyayabang lang siya? Tumingin si Selena. Joanne. Siya ay nasa 1 feet ng peak. Oo, Selena, hindi ka maaaring maging malambot ang puso. Sa pagkakataong ito, isa ka sa iyong 20s at napakabata mo pa. At saka, ikaw ay napakaganda. You can marry a better man even if you get divorced. Kung pumapayag ka sa pagkakataong ito, huli na ang lahat para makipaghiwalay kapag tumanda ka na. Nagsalita si Fiona na nakatayo sa gilid. Sa sandaling iyon, ilang mag-agarang sasakyan lumapit sa kanilang direksyon at huminto sa harap ng bakuran, may mga 12 ng mga ito. Bakit ang daming mag-agarang sasakyan? Di ba ang hugo? Dumating na ang pamilya. Napatingin si Ben sa mga sasakyan at agad na nagmumukha. Dumilim, shit, nandito pa si Fane at maliwanag pa ang langit pero dumating na ang pamilya Hugo. Ang gulo ni Fane ngayon. Ito. Ang mga tao ay dapat na napakabuti. Tignan mo yung mga bodyguard, lahat mabangis at masigla, hindi sila ordinaryong tao. Taya ko ang lahat ng mga masters ng Hugo. Dumating ang pamilya. Huwag mo kaming idamay. Agad na sabi ni Zina. Let's go. Selena, bilasan mo. Pumasok na tayo sa loob. Kahit anong mangyari dito ay walang magawa. Kasama natin. Mabilis. Mamatay man si Fane o hindi ay wala sa atin. Fiona ay takot na takot. Agad siyang humakbang at hinayla si Selena. Ngunit, Kabanata 183. Nang makita si Neil na naglalakad palapit sa kanila kasama ang lahat ng tauhan niya, hindi na napigilan ni Selena. Ngunit mag-alala para kay Fane. Galit na galit siya kay Fane dahil sa pagpunta niya sa auction. May kasamang ibang babae at nagsisinungaling sa kanya, sinasabi na ang babae ay ang Diyosa ng digmaan. Sa kabila noon, may nararamdaman pa rin silang dalawa sa bawat isa. Iba pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila. Ngayong nasa panganib si Fane. Napagtanto niyang labis siyang nag-aalala kay Fane. Paano kung mamatay si Fane? Ginagawa ba iyon? Ibig sabihin mawawala ng ama si Kylie. Halika na ate, pasok na tayo sa bahay. Humakbang din si Ben. Iilan sa kanila ang kinaladkad si Selena papasok. Ang bahay. Binuhat ni Jenny si Kylie habang sinusundan sila papasok ng bahay. Master. Si Hugo, si Fane ang may pananagutan sa nangyari kaninang umaga. Mayroon itong walang kinalaman sa pamilya natin. Agad na sigaw ni Fiona kay Roy at sa kanya. Mga lalaki na nasa bakuran matapos umatras sa bahay. Natatakot siya sa bugbugin siya o papatayin ng mga tao. Nanay ni Fane. Siya pa ba?
Sa labas, pasukin mo siya. Nag-aalalang sakit si Selena. Sarado ang pinto. At nakatayo lang sila sa likod ng bintana at tingnan kung ano ang nangyayari. Sa labas, masyado kang mabait. Bakit mo naman siya papasukin kung ayaw naman niya? Pumasok sa sarili niya. Siya ang kanyang ina, hindi ang iyong ina. Hayaan siyang samahan siya. Kung gusto niyang gawin iyon. At saka, paano kung hindi masaya ang pamilya Hugo pagkatapos? Papasok siya. Ano ang gagawin mo kung ilalagay niya tayo sa gulo? Hindi ginawa ni Fiona. Sumang-ayon. Anak, sinaktan mo ba talaga ang young master ng pamilya Hugo? Joanne. Hindi umalis sa tabi ng kanyang anak. Siya lang ang suporta niya. Paano niya ito naiwan at nagtago sa bahay? Gayunpaman, pagdating sa pag-iisip na. Ang pamilya Hugo ay isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya, si Joanne ay natakot. Pati na rin. Nag-aalalang tumingin siya kay Fane at umaasa na wala ang lahat. Totoo. Tumango si Fane, I gave him a few slaps. That guy is useless, Tinuturuan siya ng leksyon sa ngalan ng kanyang mga magulang. Halos mahimatay si Joanne pagkatapos. Nakikinig sa sinabi niya. Siguradong malaki ang pinagbago ng kanyang anak pagkabalik niya. Mula sa hukbo, mahilig siyang lumaban sa kawalang katarungan. Gayunpaman, ito ay isang mismong larangan ng digmaan. Kung patuloy niyang sinasaktan ang mga makapangyarihang puwersa na tulad nila, paano? Nakaligtas siya. May masamang mangyayari maaga o huli kung ito ay magpapatuloy. Mga Ginoo, ang aking anak, maaaring siya ay medyo impulsive sa mga oras na siya lamang. Bumalik mula sa larangan ng digmaan. Sana hindi mo siya sisihin. Halika sa akin. Kung gusto mong pumatay. Natakot si Joanne, ngunit nang ang mga tao mula sa Hugo. Lumapit ang pamilya kay Fane, bilang isang ina, inilabas niya ang kanyang lakas ng loob. Hinarang niya. Fane mula sa mga taong may payat na katawan. Bakit ka natatakot? Sila. Hindi mo kailangang matakot, hindi sila bagay sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa pagtingin sa kanyang natakot na ina, si Fane ay nakaramdam ng pagkaantig. Sinubukan niya agad. Aliwin ang kanyang ina. Ano pang hinihintay mo? Nagdilim ang mukha ni Roy. Siya. Napatingin siya sa kanyang anak na si Neil. Bagamat nag-aatubili si Neil, wala siyang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo at humakbang pasulong. Lumuhad siya sa harap ni Fane, Kuya. Fane, nagkamali ako. Ako ay isang tanga at ako ay nagkamali. Patawarin mo ako. Napahiya si Fane. Naisip niya na narito sila para magsimula ng away. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala niya ang kanyang anak para humingi ng tawad. Tumingin siya kay Roy at hindi maiwasang humanga sa lalaking iyon. Kabanata 184. Ano, nakikita ko ba ang mga bagay? Nakaluhod si Young Master Hugo. Fane. Kinusat ni Fiona ang kanyang mga mata at inisip kung nag-hallucinate ba siya. Siya. Nagdala ng napakaraming tao pero hindi dahil gusto niyang labanan si Fane. Sinampal ni Fane ang kanyang anak, ibig sabihin ay kinukutya niya ang pamilya Hugo. Nakapagtataka, gusto ni Roy na lumuhad ang kanyang anak sa harap ni Fane at humingi ng tawad. Sa kanya, nagulat din si Zina. Ano ang nangyayari? Nabaliw ba ang mga tao sa pamilya Hugo? Ito, natarante rin si Andrew. Bahagyang natigilan si Fane matapos marinig ang kanyang sinabi. Pagkatapos, sinabi niya kay Neil. Bumangon ka, hindi mo pa nahawakan ang bottom line ko ngayon. Kung hindi, gagawin ko. Pinatay ka. Si Fiona at ang iba ay nakaramdam ng hiya matapos siyang makitang ganoon. Nangingibabaw. Isa lang ba talaga siyang ordinaryong veterano? Bakit hindi siya? Takot sa pamilya Hugo. Para bang kaya niyang ipahayag ang buhay ng isang tao? At kamatayan. Para bang siya ang diktador? Nakatitig sa kanyang figure, si Selena ay nasa isang estado ng kawalan ng ulirat. Kilala ba talaga ni Fane ang Diyosa ng digmaan at sea? Kaibigan talaga siya ng Goddess of War. Kung hindi, paano siya magiging ganoon? Walang malasakit sa pagharap sa mga tao mula sa pamilya Hugo. Parang napaka-casual niya. At nakaka-relax. Salamat, maraming salamat, Kuya Fane. Si Neil ay puno ng hinanakit, ngunit pinilit niyang iyuko ang kanyang ulo. Pagkatapos, pagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Fane, umatras siya pabalik sa tabi ng kanyang ama. Siya. Nakaramdam ng pagsuwi at inisip na masyadong maingat ang kanyang ama. Ang kanyang ama. Nais lamang niyang mamuhay ng payapa sa buong buhay niya. Maraming beses kung saan siya nanatiling tahimik kahit na nabuli siya. Sabi ng tatay niya, dahil daw ayokong makasakit ng damdamin ng iba para maiwasang masira ang pamilya Hugo. Hindi kaya ni Neil makipag-usap pabalik bilang ito ay para sa kapakanan ng pamilya Hugo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya
na ang kanyang ama ay parang pagong na nagtatago sa kanyang kabibi. Namuhay siya ng maingat. Buong buhay niya, ang lalaking nasa harapan nila ay isang veterano lamang. Anong meron? Para matakot, at saka kahit na ang lalaking iyon ay maaaring may mayayamang babae. Bilang kanyang suporta, hindi niya kailangang pumunta sa lahat ng paraan upang dalhin siya doon at puwersahin. Para humingi siya ng tawad. Kinailangan pa niyang lumuhad sa harapan ni Fane. Ito ay gayon. Nakakahiya. Kailangan mong humingi ng tawad. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung A. Sundalo ang naglakas loob na bugbugin ka, ibig sabihin wala siyang takot. Dapat mayroong A. Mayamang babae sa likod niya na hindi namin kayang masaktan. Kaya, mayroon ka. Para humingi ng paumanhin para sa kaligtasan ng pamilya Hugo. Binalaan na kita noon pa. Ikaw. Pwede mag-party lahat ng gusto mo. Wala ka ring magagawa at mabuhay sa aming pamilya. Kami. Magkaroon ng maraming pera, ito ay magtatagal sa iyo magpakailanman. Sabi ko sa'yo huwag kang magulo. Pero ayaw mong makinig. Bukod dito, nagpadala ka ng isang tao upang magnakaw ng iba. Mga kalakal na binili lang nila sa auction. Pinahiya mo ang pamilya Hugo sa harap ng lahat ng first class na aristokratikong pamilya, ang agresibo ng kanyang ama. Umalingaw-ngaw pa rin ang mga salita sa tenga ni Neil. Mr. Fane, sorry talaga sa nangyari. Ngayon, kasalanan ng anak ko. Narito ang isang maliit na bagay mula sa akin, sana ikaw. Tatanggapin mo. Nang makitang napatawad na ni Fane ang kanyang anak, pinalakpakan siya ni Roy. Mga kamay. Dalawang bodyguard ang humakbang at binuksan ang dalawang malita. Ang mga malita ay napuno ng pulang perang papel. Kabanata 185. Narito ang 3 milyong pera para sa iyo. Bagamat hindi ito marami, kunin ito bilang isang tanda ng aming paggalang. Ikinalulungkot kung ginulat kita. Si Roy ay napakatapat, doon. Ay walang affectation sa lahat. Napangiti ng walang pakialam si Fane pagkatapos niyang pakinggan. Mga salita, bahagya niyang sinulyapan ang mga malite sa lupa, 3 milyon. Tiyak na hindi marami. Nagdilim ang mukha ni Roy. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Fane. Isipin na ito ay masyadong maliit. Hindi pa rin ba masaya si Fane sa nangyari? Sila ay nasa malalim na problema kung iyon ang kaso. Gayunpaman, binago ni Fane ang topic, but considering you came here with a sincere attitude, you even dinala dito ang mga nangungunang executive ng pamilya mo at ng anak mo. Paumanhin, tatanggapin ko ang iyong pagbati. Kalimutan ang tungkol sa pera, hindi ko gusto. Ang mga ito, ang iyong taos-pusong saloobin ay higit pa sa sapat. Hindi. Nakatayo si Fiona. Sa may pintuan. Nag-aapoy ang mga mata niya habang nakatitig sa pera. Siya ay gayon. Nabigla siya nang marinig niyang tinatanggihan ni Fane ang pera. Agad niyang itinulak ang bumukas ang pinto at tumakbo palabas. Ikaw punk, paano mo matatanggihan ang pera? Sila. Nagdala ng napakaraming tao dito at inistorbo kami. Kailangan mong tanggapin ang pera. Agad namang humakbang si Fiona, isinara ang dalawang malita, at dinala sila sa kanyang mga bisig. Tama na yan Fane. Napakarami sa kanila ang pumunta rito. Akala namin mag-aaway kayo. Takot na takot kami at kami. Muntik nang mabaliw. Kailangan mong bayaran kami para sa psikolohikal. Mga sugat. Kung ayaw mo ng 3 milyong pera, tatanggapin namin. Nagsalita si Ben. Pataas din. Akala niya napakatanga ni Fane. 3 milyong bucks iyon. Maaari silang bumili ng bahay sa isang mas magandang lokasyon na may 3 milyong bucks. Ito ay isang basura na tumatangging tanggapin ang pera. Ang pera ay para sa akin, hindi sa inyo, tama. Saglit na natigilan si Fane, tsaka, akala ko sinabi nyo. Ako ay isang tagalabas. Anong outsider ang sinasabi mo? Ikaw at si Selena. Kunin ang iyong sertipiko ng kasal. Hanggat hindi pa kayo hiwalay, kami ay isang pamilya pa rin, at ako ang iyong biyenan. Laking gulat ko kaya ako muntik nang mamatay. Kailangan mong tanggapin ang perang ito para aliwin ang nasaktan kong puso. Matigas na sabi ni Fiona, bukod dito, para sa iyo ang pera at ibig sabihin, ito ay isang pinagsamang pag-aari. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Oo, lahat tayo. Isang pamilya. Fane, hindi ba dapat tanggapin mo ang pera kahit para sa kapakanan ng biyenan mo? Natigilan si Roy. Tumawa siya at sinabing, ha, ako. Hindi ko akalain na matatakot ang iyong pamilya kapag makakita ng napakaraming tao, ako. Biglang dumating. Akala ko lalabas akong mas sincere at solemn sa pamamagitan ng nagdadala ng mas maraming tao dito. Hindi ko ini-expect na makakaistorbo iyon sa pamilya mo.
Kasalanan ko ito. Master Hugo, masyado kang magalang. Bagamat ang iyong anak. Nagkamali, maaaring masyadong impulsive si Fane minsan, sana makuha natin. Mapayapa sa hinaharap. Nakahinga ng maluwag si Joanne sa sinabi niya. Oo. Dapat tayong magkasundo ng mapayapa. Napangiti si Roy. Humakbang siya pasulong. Nagmamadaling binigay ang name card niya kay Fane, Kuya Fane, if my son ever. Maling pag-uugali sa hinaharap, maaari mo akong tawagan. Aalagaan ko siya, hinding-hindi ko. Hayaan mong abalahin ka niya. Ngumiti ng mapait si Fane. Tiningnan niya ang name card at ito. Noon lang niya sinabi, natatakot ka na papatayin ko ang anak mo. Salpok, tama. Isa kang napakatusong tao. Napaawang ang labi ni Roy, yun. Adjective. Ikaw punk, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hayaan mong sabihin ko. Ikaw, ang tatay ko ay natatakot sa iyo dahil siya ay mahiyain, ngunit hindi ako natatakot sa iyo. Galit na humakbang si Neil nang marinig niyang tinatawag ni Fane ang kanyang ama ng A. Tusong tao. Kabanata 186. Sampal. Sa kasamaang palad, sinampal ng malakas ni Roy si Neil sa mukha, sino ka? Sinisigawan. Hindi mo ba nakikitang nagbibiro si Fane? Dad. Nabuhayan si Neil. May galit, gusto niyang durugan ng husto si Fane. Sinaman siya ng tingin ni Roy. Mabangis. Pagkatapos, tumalikod siya at ikinulong ang kanyang mga kamay habang sinabing, Kuya Fane, you're such a humorous guy. I'll make a move. And sorry for. Nakakaistorbo ka. See you again. Mahinahong sabi ni Fane. Maya-maya, ang mga tao. Mula sa pamilya Hugo pinalayas. Naagrabyado at nainsulto si Neil sa kanya. Daan pabalik. Nang tuluyan na silang makarating sa bakuran ng bilya, hindi na kaya ni Neil. Pigilin ang sarili, Tay, bakit ka tumahimik nang pretuhin kanya ng ganyan? Paraan. We are a second-class aristocratic family, how can you let a soldier? Bully tayo ng ganyan. Hindi ko matatanggap. Noon lang lumingon si Roy. At tumingin sa kanyang anak. Bamantong hininga siya ng may halong emosyon, hindi naman kasi ako. Mahiyain, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng aming buong pamilya. Matagal na tayong narating. Paraan mula sa pagiging ordinaryong pamilya ng maliliit na negosyante hanggang sa pagiging sino. Nasa Middle Province kami ngayon. Hindi ito naging madali. Marami na akong nakita. Ang mga maimpluwensyang pamilya ay nawasak dahil lamang sa nasaktan nila ang isang tao na. Hindi sila dapat masaktan. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasabi. Bukod dito, hindi nagtagal, narinig ko ang isang tao mula sa isang first-class na aristokratiko. Naalis sa listahan ng pamilya sa susunod na bayan matapos masaktan ang isang retirado. Hari ng digmaan. Ang amo at ilang makapangyarihang miyembro ng pamilya ay pinatay lahat. Ang mga katulong lang ang nakatakas. Napabuntong hininga si Neil, no way. Yung taong yon ay hindi ka panipaniwala. Paano niya masisira ang isang first-class na aristokratikong pamilya gaya ng that? Hindi nagtagal, nagsimula na naman siyang magsalita, pero Dad, Fane is just an ordinaryong veterano. Isa lang siyang sundalo. Masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Ito sa isip, huwag na huwag mong maliitin ang sinuman. Kahit na si Fane ay hindi sikat o makapangyarihan, bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na tamaan ka? Bakit siya ganyan? Walang pakialam at walang takot. Na kahit papaano ay nagpapakita na ang babae sa maskara ay isang taong hindi natin kayang i-provoke. Tumango si Roy pagkatapos niyang magsalita. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, lumaki ako upang magkaroon ng mata para sa mga tao. Huwag na huwag kang maglalakas loob na guluhin si Fane sa susunod. Alright. Neil was not masaya pero tumango lang siya. Malas niya sa pagkakataong ito. Nanay. Tingnan ko. Talaga bang 300 milyong bucks in cash? It's medyo matagal na simula noong huli akong nakakita ng napakaraming pera. Agad-agad si Ben. Sumugod sa gilid ni Fiona at excited na sabi sabay ng mga taga-Hugo. Naiwan ang pamilya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ito ang pera ng pamilya Hugo, paano magiging peke? Inilibot ni Fiona ang kanyang mga mata kay Ben, pagkatapos. Tumingin siya kay Fane, kahit pinabayaan ka ng pamilya Hugo, nananatili ka. Bumabagabag sa amin, na nagdudulot sa amin na mabuhay sa takot araw-araw. So, alam ni Fane kung ano gustong sabihin ni Fiona. Agad niya itong pinutol, 300 lang. Milyong bucks, maaari mo itong kunin kung gusto mo, Maria. Ngunit ito ay nagiging gabi na ngayon. Mahihirapan tayong humanap ng matutuluyan, natatawang sabi ni Fiona. At sinabing, bakit maghahanap ng matutuluyan?
Hindi naman sa wala kang A. Lugar na matutuluyan. Dito ka na lang. Ngunit tulad ng nabanggit mo, kailangan mong magbigay. Sa amin ang perang ipinangako mo sa amin noong kaarawan ng matandang master. Ang bagay na ito, nananatiling hindi nagbabago. Kung hindi mo maibigay sa amin ang pera, magiging sinungaling ka. Kami, hihilingin kay Selena na makipaghiwalay. Oo, alinman, bigyan mo kami ng pera at ipakita sa amin na hindi ka nagsisinungaling o patunayan sa amin na ang Diyosa ng digmaan ay sa iyo. Kaibigan, kung hindi, hindi ka namin tatanggapin. Sabi ni Ben. Kabanata 187. Nanatiling malamig ang mukha ni Selena habang nakatitig sa ina, Nay, wag po. Sa tingin mo ay mabilis kang nagbago ng isip. Kahit hayaan mo siyang manatili, siya. Hindi ako matutulog sa iisang kwarto, galit pa rin ako. 3 milyon lang. Box. Hindi ako magtitiwala sa sinungaling na ito para lang sa pera. Kinausap ni Selena si Fane. Ang harsh na paraan kanina. Imposibleng magbago ang ugali niya. Biglaan. Masyadong nakakahiya para sa kanya. Saan mo siya gustong matulog? Kung pareho kayong hindi natutulog na magkasama, huwag mo siyang hayaang matulog sa iyong kama, humiga ka. Isang kutson sa lupa. Nakasigurado si Fiona na bitbit ang 3 milyon. Box, huwag kang mag-alala, may mga 20 araw pa bago ang iyong kaarawan ni Lolo. Kung hindi niya tayo mabibigyan ng 40 milyong box noon, gagawin niya. Makick out, malalaman natin kung sinungaling o hindi. 40 milyong piso. Hindi ba napagkasunduan natin ang 30 million box? Si Jenny, ang kasambahay. Nabigla, bakit tumaas ng 10 milyong box ang halaga? Tumaas ang presyo. Ang mga regalo sa kasal ay hindi 10 milyon kundi 20 milyon. Box ngayon. At saka, pumayag si Fane dito. Ganun ba, Fane? Tumawid si Fiona. Ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib habang siya ay nakatayo doon na may pagmamalaki gaya ng lagi. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 20 million box. Wala kang mawawala kahit 1 sentimo. Napangiti si Fane. Oo, nanay ni Selena. Kailangan mong maniwala sa anak ko. Siya nga. Kayang kumita ng pera. Lumapit si Joanne at nakangiting sinabi. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, naglakad siya patungo kay Selena at pinayuhan siya. Selena, kahit para sa kapakanan ng anak mo, dapat maniwala ka kay Fane. Ako. Maniwala ka sa anak ko at hindi siya magsisinungaling sa'yo. Bukod dito, gusto ni Kylie ang kanyang ama. Am I right? Kinagat ni Selena ang kanyang mga labi at inikat ang kanyang mga mata kay Fane. Sige, ayo. Bigyan ka pa ng 20 araw. Malalaman namin kung sinungaling ka. Birthday ni Lolo. Sa gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Kylie, halika nga dito. Alis na tayo, papaligoan ka ni Lola. Dinner tapos masarap kainan natin mamaya. Tumingkayad si Fane at ngumiti kay Kylie. Sige. Tuwang-tuwang tumakbo si Kylie sa yakap ni Fane. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Selena nang makita niya si Fane na naglalakad palayo habang may bitbit. Kylie, yung matanda ko, 3 million bucks. Mayaman na kami, mayaman na talaga. Ngayon na, tuwang-tuwa si Fiona habang bitbit ang mga malite at sinabing, bukas. Magdeposito tayo ng pera bukas ng umaga. Di nagtagal, ang pamilya. Natapos ang kanilang hapunan. Pumasok si Fane sa kwarto at nahiga sa sahig. Lumabas si Selena sa shower. Nakasuot siya ng light blue na nightgown. Ang pantulog ay mukhang malasotla at malambot. Nakita ni Fane ang makatarungang mga binti ni Selena. Sa likod ng pantulog. Napakaakit nito. Anong tinitingin-tingin mo? Sinaman ang tingin ni Selena si Fane nang makita niya ang lalaki na nakatitig sa kanyang mga binti. Di nagtagal, pumasok sa isip niya ang pag-iisip. Kinindatan niya si Fane at nagsalita sa mapang-akit na tono. Baby, do you want to kiss me? You look so absorbed staring at me. Dapat ba kitang bigyan ng pagkakataon? Kabanata 188. Hindi inaasahan ni Fane na ganoon ang sasabihin ni Selena sa mga oras na iyon, naghahanap. Sa kanilang anak na mahimbing na natutulog sa kama, tumango si Fane, off. Siyempre, I would love to kiss you. Namula si Selena habang naglalakad papunta. Fane. Pagkatapos, sinabi niya, hahayaan kitang halikan ako kung sasabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba? Sigurado. You'll let me kiss you if I tell you the truth. Kumunat ang noo ni Fane. Pakiramdam niya ay mas komplikado ang mga bagay kaysa sa hitsura nito. Oo naman. Hindi ko. Go back on my words. Pagmumura ni Selena. Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Fane. Nagtaas ng kamay at nagmura.
Kung gayon sabihin sa akin ng totoo, ang babaeng iyon ba ay nakamaskara? Goddess of War talaga? Tanong ni Selena. Tumango si Fane, of course. Siya si Lana, ang nag-iisang diyosa ng digmaan. It's real. Siya ba talaga? Kaibigan, don't lie to me. Tinitigan ni Selena si Fane na parang gusto niyang makita. Sa pamamagitan ng lahat, mapait na ngumiti si Fane at sinabing, sige, ako talaga. Nagsisinungaling dati. She's actually not my friend. Dumilim ang mukha ni Selena. Narinig niya ang kanyang mga salita. Hindi niya ito kaibigan at mayaman siya, si Fane talaga. Maging toy boy para kumita ng 40 milyong pera. I knew it. You're a liar. Namumula ang mga mata ni Selena dahil sa sakit. I'm sorry, gusto ko lang mag-live-in. Kapayapaan. Hindi ko siya kaibigan, siya talaga ang apprentice ko. Sabi ni Fane. Walang magawa, ikaw lang ang nakakaalam nito. Ayokong magsinungaling. Ikaw dahil ikaw ang aking babae. Huwag mong sabihin kay mama and the rest. Apprentice. Nagulat si Selena. Nagdududa siya sa narinig, ikaw. Lalong nagiging katawa-tawa. Hindi ako naniwala sa iyo noong sinabi mong kaibigan mo siya. Pero ngayon sasabihin mong apprentice mo siya. Anong kalokohan dito? Apprentice ko talaga siya. Nagkibit balikat si Fane, ikaw ang nagtago. Pinipilit akong sabihin sa'yo. Ngayong sinabi ko na sa iyo, hindi ka naniniwala sa akin. Bakit hindi mo sabihin na lahat ng siyam na Gods of War ay apprentice mo? Ito ay katawa-tawa. Pinandilatan ni Selena si Fane. Actually, totoo yung sinabi mo. Lahat sila ay mga apprentice ko. Hindi alam ni Fane kung matatawa ba siya o maiyak. I thought you would notice. My wife? You're incredible. Halos si Selena. Nahimatay. Walang hiya talaga ang lalaking iyon. Kailan pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang lahat? Siyam sa kanila ay kanyang apprentice. Sino siya sa akala niya? Nasusuka ako. Kasinungalingan mo, sinungaling ka. Napakatanga mo. Hay nako, bakit ako naniwala? Maaari kang magdala ng kaligayahan sa aming pamilya. Marunong ka lang magyabang. Selena. Tumingin kay Fane, tumalikod, at handa nang matulog. Maghintay. Fane. Hinayla siya pabalik at isiniksik sa dingding gamit ang isang kamay sa ibabaw niya. Ulo. Humakbang siya at lumapit sa katawan niya. Ikaw, ano ka ba? Trying to do. Naguguluhan, hindi mapigil ang tibok ng puso ni Selena. Dilat na dilat ang maganda niyang mga mata. Sabi mo kaya kitang halikan kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kanina, hindi mo na lang babalikan ang mga sinabi mo, di ba? Ngumisi si Fane at nakatitig sa taong nasa harapan niya. Pero, hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Ikaw. Nagsisinungaling pa rin sa akin. Iniangat ni Selena ang ulo niya. Kabanata 189. Manam. Bago pa siya matapos magsalita, may bumaba ng ulo niya at nagtanim ng halik sa kanyang mapupulang labi. Agad na dilat ang mga mata ni Selena. Siya ay natigilan. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang loob ni Fane at naglakas loob na humalik. Ganyan siya. Hindi mapigilan ang tibok ng puso niya at nanghihina ang tuhod niya. Umalis ka na. Tinulak niya si Fane palayo nang matauhan siya. Tapos, siya. Galit na sabi, you jerk, how can you kiss me like that? I shouldn't have let you sleep in the same room with me. Kanina ka lang nangako sa akin. Ngayong sinabi ko na sa iyo ang totoo, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Dinilaan ni Fane ang kanya. Labi at naglakad pabalik sa kanyang kutson. Humiga siya at ninanamnam ang sandali. I decided not to brush my teeth tomorrow. I will certainly have a sweet. Managinip ngayong gabi. Asar ni Selena. Hindi niya alam na magiging ganoon si Fane. Bastos minsan. Parehong day off ni na Selena at Fane kinaumagahan. Ang dalawa sa kanila ang naghahanda para ipadala si Kylie sa kanyang kindergarten, kay Selena. Ang galit ay nawala sa magdamag. Naglalakad sa kalye habang silang lahat nakabihis, para silang magandang eksena sa isang pelikula. Hayaan mong sabihin ko. Ikaw, 24 na araw na lang bago ang kaarawan ni Lolo, ginawa mo ba? Ihanda na ang regalo. Hindi madaling makahanap ng Reg Along nagkakahalaga ng 10 milyon. Box. Dumating ang taxi sa harap ng isang pribadong kindergarten. Nakasuot ng sipon. Mukha, sabi ni Selena, hindi ako nagbibiro. Kung hindi mo matutupad ang iyong pangako, ibig sabihin na nagsisinungaling ka sa akin all this while. Mga Reg Along nagkakahalaga ng 10 milyong box. Hindi ba ako magmumukhang masyadong insincere noon? Ngumiti si Fane nang walang pakialam, dapat maghanda man lang ng mahigit 100 milyong box worth of gifts para maging asawa ko. Proud.
$100 million. Tumingin sa iyo, hindi ka man lang namumula kapag nagyayabang ka. Walang imek si Selena. Marunong talagang magyabang ang lalaking iyon. Kung hindi dahil sa kapakanan ng kanyang anak ay itinaboy na niya ito. Pakiramdam niya ay napakatanga niya sa paniniwala sa sweet talk ng lalaking iyon. Parang, tulad ng kanyang mga salita ay hindi madaling pagkatiwalaan. Honey, bigyan mo ako ng 1 minuto, kailangan ko. Gamitin ang banyo doon. Hintayin niyo akong 2 dito. Napatingin si Fane sa pampublikong banyo sa gilid at sinabi, Go, go, darn you, ang istorbo mo. Masungit na sabi ni Selena. Hoy, si Selena ba ito? Anong ginagawa mo dito? Bilang pagkaalis ni Fane, isang nasa katanghaliang gulang na babae na may hawak na isang maliit na batang lalaki ang lumapit. Si Selena na may ngiti sa labi. Rachel, oh my God. Ikaw pala, hindi ko nakita. You 4 years. Natuwa si Selena, I can't believe I am meeting my college classmate dito. Nandito ba ang bata sa anak mo? Oo, nasa loob na siya ng senior class of kindergarten. Ngumiti si Rachel at tumingin kay Kylie, ito ba ang iyong anak na babae? She looks so adorable. Siya ay lumaki sa isang napakaganda babaeng katulad ng nanay niya. Nambobola mo ako. Napakagwapo ng anak mo. Gayun din, siya ay dapat na isang napakamatagumpay na tao sa hinaharap. Napakahusay ni Selena. Masaya na makilala ang kanyang kaklase sa kolehiyo na ilang taon na niyang hindi nakikilala. Nang kurso, tingnan mo na lang kung sino ang kanyang ama, manager siya sa isang factory. Kay Rachel, ang mukha ay kumikinang sa pagmamalaki. Tumingin siya sa kindergarten sa tabi niya. Ito ang pinakamahal na kindergarten sa Middle Province. Ang taunang. Ang bayad sa matrikula ay kasing halaga ng taunang sweldo ng ilang manggagawa sa opisina. Kung sino ang kumikita ng mas maliit ay maaari lamang maipadala ang kanilang mga anak dito kung sila. Huwag kang kumain o uminom sa loob ng 2 taon. Speaking of which, she show off again. Haha, dito nag-aaral ang anak ko, senior class siya sa kindergarten. Ngayon, talaga, magaling yan. Ako ay nagsasign up para sa aking anak na babae ngayon. Paano? Magkano ang bayad? Ngumiti si Selena. Mali ba kita narinig? Nagpapadala ka. Ang iyong anak na babae sa kindergarten na ito. May pera ka ba, Rachel? Natigilan sandali. Tapos, tinignan niya si Selena taas baba. Selena, this is ang pinakamahusay at pinakamahal na kindergarten sa Middle Province, sa tingin ko. Mas mabuting kalimutan mo na. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo ngayon. Hindi mo kaya ipadala ang iyong anak sa kindergarten na ito. Oo, mga bata mula sa mahirap na pamilya. Hinding-hindi kakayanin na mag-aral sa kindergarten na ito. Napakayabang ng anak ni Rachel. Pati na rin. Kabanata 190. Nagdilim ang mukha ni Selena nang marinig ang sinabi ni Rachel. Ito ay isang masaya. Nagkataon lang na nakabangga ang isang matandang kaklase doon, ngunit hindi niya inaasahan iyon. Mababa ang tingin niya sa kanya. Nakilala at pinakasalan ni Rachel ang isang mayamang lalaki noong kanyang 2 taon sa universidad. Hindi nagtagal pagkatapos niyang magtapos, nabuntis siya. At nagkaroon ng baby. Sa makatuwid, ang kanyang anak ay 6 na taong gulang na at noon nag-aaral sa senior class ng kindergarten. Magkano ang tuition fee here? Hindi sigurado si Selena sa tuition fee, narinig niya lang na ang kindergarten ay ang pinakamahusay. Haha, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $120,000 sa isang taon kasama na ang mga gastusin sa pamumuhay. Kaya, meron ka ba sapat na pera? Tumawa si Rachel at sinabing, Selena, ikaw ang pinakamaganda babae sa klase namin noon. May mga chismis na nagsasabing ipinanganak ka. Mayamang pamilya din. Lahat ng tao sa klase namin ay naiingit sa iyo. Huminto si Rachel ng ilang sandali matapos ang kanyang pangungusap. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabi, sayang. Narinig ko sinabi ng asawa ko na nagpakasal ka sa isang delivery guy at siya ay ipinadala sa hukbo sa 2 araw ng iyong kasal. Hindi siya bumalik ng 5 taon. I bet patay na siya sa battlefield ngayon. Bukod dito, ang iyong pinalayas ka ng pamilya dahil buntis ka. Sok, kawawa naman. Buhay. Napahiya si Selena, mukhang napakabuti ng asawa mo. Informed. Well, that's for sure. Pagkatapos ng lahat, siya ay itinuturing na isa sa mataas na uri ng mga tao. Bukod dito, mayroon siyang libu-libong kawani sa kanyang pabrika, yon. Kaya lagi niyang binabantayan ang mga gawain ng mga maimpluwensyang pamilya.
At saka, ikaw noon. Binigyan ng titulong Most Beautiful Woman in Middle Province ng mga lalaki. Kaya, naging focus ka sa lungsod na ito. Paanong hindi natin papansinin? Ikaw, sabi sa akin ng asawa ko nahihirapan kang maghanap ng trabaho. Ha! Hindi ko akalain na magiging pangit ang kamukha mo ng White Swan. Duckling. Isang alo ng emosyon ang dumaan kay Rachel. Noon, halos. Naging pinakamagandang babae sa kanilang klase ngunit laging may kalamangan si Selena. Kanya, palagi niyang inaalis ang spotlight niya. Kaya naman nakaramdam siya ng sama ng loob. Laban kay Selena, $820,000 a year. This is, kumunat ang noo ni Selena. Ito ay medyo mapaghamong para sa kanya. Mayroon lamang siyang $100,000. Box kasama niya. Naisip niya na iyon ay higit pa sa sapat. Ginawa niya. Huwag mong asahan na ganoon kalaki ang halaga ng taunang tuition fee para sa isang kindergarten. Siya ay walang sapat na pera. Kontento si Rachel na nakatingin sa mukha ni Selena. Anong meron? Nagulat ka ba? Ito ang pinakamagandang kindergarten. Mga nanay. Tawagin itong kindergarten na isang marangal na kindergarten. Tanging ang mga upper class na pamilya kayang ipadala ang kanilang mga anak sa kindergarten na ito. Kung hindi ka milyonaryo, natatakot ako na hindi mo maipadala ang iyong mga anak dito. Selena. Ngumiti ng alanganin. Iniisip niyang hilingin sa kanyang ina na ilipat siya. Ilang pera mamaya para mabayaran niya ang tuition fee. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ina. Nakakuha lang ng 3 milyong box kahapon. Magkakaroon siya ng 3 milyon. At 800,000 box kasama niya. Ang halaga ng pera noon. Sapat na malaki. Bukod dito, cash sila. Sina Fiona at Andrew ang nakasakay. Ang kanilang electric scooter, papunta sa bangko para itago ang pera, Sa kabilang banda, pumunta sila dito sakay ng taxi kasama ang kanilang anak. Nagsalita si Rachel bilang Selena. Nanatiling tahimik, kaya sinabi ko na ang mga bata mula sa isang mahirap na pamilya ay hindi kayang bayaran upang mag-aral sa kindergarten na ito. Mas mabuting dalhin mo ang iyong anak na babae at hanapin ibang lugar. Ang ilang mga pampublikong kindergarten ay magiging mas mura. Ang taunang bayad sa pagtuturo ay maaaring nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar. I'm sure kaya mo afford ng ilang libong box, tama ba? Kung hindi pa rin maayos, magpapahiram ako ng pera mo. Naaawa ako sa iyo. Tutal magkaklase naman tayo dati. You don't have to do that. I don't like ang people favors. Ngumiti si Selena. Mapait at sinabing, haha, ang tigas pa rin ng ulo mo as always, umamin ka na. Ito kung wala kang pera. Walang dapat ikahiya, dapat humiram ka ng pera at hayaan mo munang mag-aral ang anak mo. Nakangiting nakangisi. Sa kanyang mukha, lumapit si Rachel at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Tapos, kumaway siya. Selena, pasok muna ako para iparehistro ang anak ko. Manam. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.